Welcome sa Durs TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Batikang showbiz columnist at talent manager na si Lolit Solis, pumanaw na sa edad na 78. Ayon yan sa latest post ng aktor na si Nino Mulak. Kanina ngang madaling araw, July 4, 2025, pinost ni Nino Mulak ang paalam nanay Lolit Solis. Kalakip nito ang picture at merong caption na Rest in Peace, Nanay Lolit Solis. Agad naman itong nag-trending at kinagulat ng marami sa social media. Ngunit ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagpanaw? Si Nanay Lolit Solis ay sinilang taong May 20, 1947. Taong 2022 nang ma-hospitalize si Lolit Solis at mag-undergo sa dialysis. Ang dialysis na yon ay kumakain ng 4 hours per session. At inamin nga ni Nanay Lolit Solis na pagod na siya. Ayon nga sa kanya, I'm really getting tired na sa twice a week, 4 hours per session na ginagawa ko. Saka para na rin sa edad ko na 78, payag na akong magpahinga. Kahapon nga po nakapag-post pa siya sa kanyang Instagram account. Ayon sa kanya, buti na lang at ang mabait na mga doctors ko, Dr. Florante Muñoz, Dr. Linga, Dr. Mora, at Dr. Nema Evangelista. Talagang inaalagaan nila ako at hindi iniwan. Ang hirap pala ng may sakit. Hopeless, helpless, wika. Para bang hindi mo alam where and what to do. I feel it was already late for me para magkaroon ng ganitong episode sa buhay. Pero alam mo naman, si God, alam niya when or where ibibigay sa iyo ang mga bagay. So grateful na ngayon older na ako, nangyari ito. Meron na ako ng pasensya at wisdom na tanggapin ang bagay. I feel sad, weak, but hopeful. Wishing na sana gumaling ako agad at maging active ulit. I love life. I love my works. I love my friends. I live like everybody else. But if being sick is a sacrifice, I have to experience it was an eye-opener for me. Like going through the medical procedures, mga ginagawa sa iyo sa hospital, lahat new sa akin. Pero in all gratitude, salamat sa staff ng FEU Hospital dahil napaka-caring nila. Talagang spoiled patient ang feeling ko. Hindi ako nagsisi na nagpaalaga sa FEU Hospital. I feel very special dahil sa alaga ng staffs, lalo na ng mga doctors, kaya nga tiyak ako nagagaling agad ako. Para lang akong nagbakasyon, sleepover ng ilang araw, pero ganun pala ang feeling ng nasa hospital. Minsan nga gusto kong umiyak dahil sa self-pity, pero talaga siguro ganun ang buhay. Dumarating mga bagay sa oras nang hindi mo alam. Kaya nga tawa ko nang mabasa ko issue ng Prime Water na sangkot mga bilyar at this point na dapat mas bigyan pansin ni Carla Abellana ang mas ibang malaking bagay. Heto at tubig ang mas binibigyan niya ng importansya. Mas mabigat pa ang tubig kaysa lagay ng puso niya kay Tom Rodriguez. Hitsurang mag-asawa o magkaroon ng anak, Prime Water ang concern ni Carla dahil syempre prime si Tom bagay sa issue ni Carla. Ayon pa sa isang post ni Manay Lolit Solis, Salve, sobra akong grateful talaga sa pagdalaw nyo sa akin sa hospital. Talagang hindi ko akalain at my age, dun pa ako mako-confine at makakasakit. Nagkaroon nga tuloy ako ng anxiety attack dahil hindi ko akalain at my age, may higa ako sa hospital bed. Tuwang-tuwa ako talaga nang dumaan ang grupo nila Jun Lalin, Ian Parinas, G. Trilliana, Ana Pingol, Randolph at Salve para tingnan ang kalagayan ko. So grateful for my friends na talagang tiningnan ang kalagayan ko. Medyo hindi ako talaga sanay sa hospital scenario, kaya culture shock para sa akin ang mga nangyari. Every time I wake up in the morning, shock ako na nasa ibang kwarto ako. Kaya nga minsan gulat ako pagigising. Kaya tuloy parang at ilos ako tuwing gigising. Pag umaga, parang hinahanap ko iyong magulong kwarto ko. Ewan ko ba, basta I feel everything happening is new to me.
Kaloka, dahil talagang nagtataka ako na now ako nagkaganito. I feel like crying pero wala na akong magawa. 6 days ago, nag-post din si Manay Lolit Solis ng ganito sa kanyang Instagram. Salve everyday, I wake up talagang parang miracle sa akin. Kasi nga, usually, pag natulog ako, I feel so weak na hindi ko na alam kung saan ako dadalhin ang tulog ko. I am very thankful pero admitted ko na medyo pagod na ako. I have so many things to be thankful for. Parang para sa akin, tama na ang journey ko sa buhay. Been there than that. I feel complete and grateful to my God. So, if I will leave now, no regrets. Life was good to me. People are nice. Things work mostly in my favors. What more can I ask? Basta, thank you to all my apologies to some. And if ever, just remember me with fondness. I love all of you. And thank you, my God. Sa mga nabasa nga nating statement ni Manay Lolit Solis, makikita at mababakas dito na tila handang-handa na siyang mawala kahit anong oras. Kaya naman tila baga ay nagpapaalam na siya, nagpapasalamat siya sa mga taong nakasama niya at nagmahal sa kanya dito sa showbiz industry. At kung babalikan natin ang post ni Manay Lolit Solis taong 2024 ng December, tila ba ay nagpapaalam na siya. Ayon nga sa kanya, salve nag-decide na ako na talagang hanggang December 31 na lang ang IG ko. Mentally tired na ako talaga at parang ayoko na talaga muna sagarin ang utak ko at sabor. May semi-retired position. No need to prove anything or be transparent on how I feel. Parang nga kung minsan, sawsawera pa ang dating ko, basta I feel completely happy this Christmas. Thank you kay Mama Ten at Alden Richards at lalo na kay Paul Soriano at Tony Gonzaga. I really appreciate their gifts sa mga non-showbiz friends natin na sila Bernard Marivic Faye at Tet. Very grateful for their friendship. It was a very happy life na talagang utang ko sa showbiz. Iyong binigay na regalo ni Mama Ten at Alden Richards, iyon natanggap ko mula kay Paul Soriano at Tony Gonzaga para bang nag-pull ng string sa puso ko. Siguro naman, kahit wala na akong IG at columns, iyong connection ko sa kanila, hindi na mawawala. It's about time I retire dahil ako na lang sa barkada namin ang natitira. I feel empty kung minsan at hindi ko na mag-grasp ang mga nangyayari. Time to stop while still enjoying. Goodbye and thank you very much for the friendship and patronage. All my love, Babu and Bongga. Ilan lamang yan sa mga naging pahayag ni Manay Lolit Solis nung siya ay nabubuhay pa. Mababakas natin na tila baga siya ay pagod na. Si Lolit Solis ang manager ni Pauline Luna Soto. Nitong mga nakaraan nga na ikwento ni Manay Lolit na tumatawag si Pauline Luna Soto para tanungin kung gusto nito ng atis. Madalas din niyang nagagawa ng write-ups sa mga Dabber Cats. At maging sina Bossing or ang Tito Vic and Joey, love na love din po ni Manay Lolit Solis. Ang buong Dabber Cats po ay nakikiramay sa mga naiwan or naulila ni Manay Lolit Solis.